Kinabukasan ay uuwi na sana ako, pero napatingin ako sa lalaking tumulong sakin kahapon. Kung di marahil sa kanya, ay baka nasa panganib na ang buhay naming ng anak ko sa aking sinapupunan. Kasalukuyan siyang natutulog ngayon sa gilid ng kama. Sa ngayon ay wala akong maipambabayad sa kanya sa ginastos niya sa hospital. Kung magkikita man ang landas namin bukas sa hinaharap, babayaran ko rin siya. Binaybay ko ang daan pabalik sa anak ko, dala ang natitira kong pera. Alam kong malulungkot yun, more likely iiyak, pero mas mabuti na yun kesa makasama ang ama niya, na engaged na sa iba. Ang bilis naman yata ng lahat. Hindi ko sigurado kung bakit siya magpapakasal kay Amanda. Hindi ko alam, pero naniniwala ako na hindi niya ito gusto. Galit lang ako sa kadahilang hindi man niya kami hinanap ni Hivo, at mas inuna pa si Amanda. At worst, ang engagement pa nila ang priority nito. Galit talaga ako sa kanya. Nakakatampo. Mas mabuting umalis na lang muna kami ng mga anak niya. Bahala siya sa buhay niya. Hindi nagtagal ay nakarating ako sa lugar na iniwanan ko sa anak ko. Nakita ko ito na naghihintay sakin sa labas. Nang makita niya ako, ay agad na sumili ang tuwa sa mukha nito. Mama, tumakbo ito papalapit sakin at yamakap. Mama, nasan si Papa? Tanong niya. Imbes na sagutin siya, ay tumayo ako at iniba ang usapan. Nasan sina Lola anak? Tanong ko dito. Nasa loob po mama. May kausap na mga bisita. Hinahanap ka po nila. Mga bisita, sino naman yun? Hindi ko naman tinawagan ang mga kaibigan ko na nandito kami, kaya wala akong ini-expect na bisita ngayon. Hinawakan ko ang anak ko sa kamay, at pumasok kami sa bahay. May isang lalaki na nasa 40s na nakaupo, at gulat na napatingin sakin. O nandito na pala si Rina, sabi ni Lola. Bakit niya ako hinahanap? Sino ba siya? Tumayo siya at lumapit sakin, at inabot ang kamay. Tiningnan ko ito at naguguluhang napatingin sa kanya. I'm John. Roel friend. Roel. Si Kuya Roel. Ay, hello po Kuya John. Kamusta na si Kuya Roel? Nag-aalalang tanong ko. Wala kasing balita sa nangyari sa kanya, since walang kuryente dito. Hindi ko alam kung ayos lang ba siya o ano. Inaasahan ko na sasagot siya, pero wala. Wala akong nakuhang sagot sa kanya. Inaasahan kong sasabihin niya na ayos lang ito, bagkus ay nawala ang saya sa mukha nito, nang makita ako kanina. Napalitan ito ng lungkot. Don't tell me. Yes, he died. Para akong nahimite sa ibinalita niya sakin. 4 na linggo na nangyari yun. Sa 4 na linggo na yun, nagtatago at nagpapagaling kami ni Hivo. Habang hindi naming nalalaman ang nangyari kay Kuya Roel na siyang assistant ni Silver. Assistant niya yun. Kahit papaano ay naging malapit ito sa kanya, pero ayun at nagawa niyang ngumiti sa lahat ng tao, habang namatayan siya ng empleyado, nang dahil sa amin ng anak niya. Something is off. Ma'am Rina, calm down. Diyos ko. Kumuha ka ng tubig dali. Mama, halos hindi ko na marinig ang nasa paligid ko. Nakokonsensya ako. Hindi mangyayari yun kung hindi dahil sa amin. Kasalanan naming yun. Nakokonsensya ako sa nangyari kay Kuya Roel. Kung hindi sana ako umuwi. Kung sana hinayaan ko na lang ang ina ni Silver na insultuhan ako. Kung sana ay imbes na umiwas, tinanggap ko na lang lahat ng mga masasakit na salitang yun, wala sanang namatay ngayon. Rina. Kung sana, Rina, napakurap ako at napatingin sa lahat, na nag-aalalang nakatingin sakin. Kailangan mo munang magpahinga-hiha, inakay nila ako sa higaan at pinahiga. Ang bigat sa loob ng lahat. Unang beses kong naramdaman ta. Unang beses kong naranasan ta. Bakit ganito nakabigat? Ibinuhos ko lahat sa iyak ang lahat, hanggang sa makatulog ako. Nang magising ako dahil sa bango ng niluluto ni Lola, ay agad kong hinanap ang anak ko. Lola, nasan po si Hivo? Naku hiha, ayun sumama sa lolo karyo mo sa palayan. Sige salamat po Lola, sunod inilibot ko naman ang paningin ko, para hanapin yung lalaki kanina, kaibigan ni Kuya Roel. Parang may kung ano na naman ang sumuntok sa puso ko, nang maalala si Kuya Roel. Si John ba? Ayun kasama ang kaibigan niya, sagot nito. Kaibigan, may dala siyang kaibigan. Kanina kasi, pagkatulog mo ay dumating ang kaibigan niya. Hindi mo na nakita, dahil nakatulog ka kanina. Bakit ba sila nandito?
Ano ang pakay nila sakin? Tumayo ako at dumiretso kay Lola, para makahingi ng sabaw. Lola, pwede pahingi ng sabaw? Oo naman. Sus. Ikaw talagang bata ka. O sandali lang at lalagyan ko ito ng sabaw, aniya at kinuha ang nag-iisang tasa nila sa kape. Kasalukuyan akong humihigop ng sabaw, nang pumasok si Kuya John, kasama ang sinasabing kaibigan niya, sabi ni Lola. Gaya kanina ni Kuya John, ay nagulat rin ang kaibigan niya nang makita ako. Bakit? Ano ba ang mukha ko? Ito na ba ang anak na sinasabi ni Roel? Rinig kong sabi ng kaibigan ni Kuya John. Oo Felix, kamukha ni Sir Albert, sagot ni Kuya John. Moalang-galang na po, pero sino po kayo? At ano yung ibig sabihin niyo na anak ni Sir Albert? Iha, hindi kami masamang tao. Ako si Felix, ang abogado ni Albert. Ang papa mo, sabi pa nito. Pero sino nga po kayo, at bakit niyo ako hinahanap? Rina, we are here ta. Mama, sabay kaming napalingon sa anak ko na tumatakbo papalapit sakin, habang umiiyak. Nag-alala ako bigla, kaya muntik ko nang mabitawan ang tasa na hawak ko. Mama, it's not true right? Umiiyak na sabi niya. Anong hindi totoo? What do you mean? Umiiyak siya kaya at hindi nagsasalita, kaya tumingin ako kay Lolo Carlo, para sana humingi ng paliwanag. Hindi ko din alam hiha. Kanina ay ayos pa naman siya, habang nakikinig kami sa balita sa radyo ni Rosing, doon sa cellphone niya nang bigla na lang itong umiyak. Baby, listen. Bakit ka umiiyak? Hindi ito nakinig at patuloy pa rin sa pag-iyak. Nakiusap ako kay Lola, para makahingi ng tubig para sa kanya. Hivo, anak, bakit ka umiiyak? Tumingin ito sa akin habang sumisinghot. Mapula na ang buong mukha nito dahil sa pag-iyak. Agad kong pinunasan ang mukha niya sa malinis na t-shirt na nakita ko. Inom ka muna ng tubig anak. Sumunod naman ito sa inutos ko, pero umiiyak pa rin ito. Now, tell mama everything, bakit ka umiiyak? Sabi ko sa kanya. Kasi mama, sumangot ito ulit at pinunasan ang mga luha sa mga mata. Pag ganito na nakikita ko si Hivo na ganito umiyak, nadudurog ako. Parang gusto kong saktan ang nanakit sa anak ko. Mama, the news said Papa expecting a new baby po sa another girl, and Mama, why Papa is getting married to someone? Why Papa is happy? Bakit hindi niya tayo hinanap dito? Kaya ka po ba umuwi dito Mama na wala si Papa, dahil he's getting married na po? Parang gusto kong umiyak sa sumbong ng anak ko sakin. Mas lalo akong nanggigigil kay Silver. Pag yan talaga nakita ko, malalagot yan sakin. Hindi ba tayo love ni Papa, Mama? Napabuntong hininga na lang ako, at lumuhad para mapantayan ang tangkad nito. Inayos ko ang buhok niyang nagulo at ngumiti. Hivo anak, always remember na love tayo ni Papa okay? If ano man ang marinig mo sa news, hindi totoo yon. Tumango siya at pinunasan ulit ang mga luha sa mga mata niya. Kayakap nga si Mama. Ito talagang si Silver oras na makita ko siya, makakalbo ko talaga siya. Binuhat ko ang anak ko at hinili. I'm sorry pero pwede bang mamaya na tayo mag-usap? Papatulugan ko lang tong anak ko, sabi ko sa kanila. Nang tumungo sila ay tumalikod na ako, para maihiga si Hivo sa kama na gawa sa kahoy. Hindi ko alam kung ano talagang tumatakbo sa isipan ni Silver. Ramdam ko na mahal niya si Hivo. Ramdam ko ang pag-alala niya sa amin. Kaya nagtataka ako at bakit pumayag siya na magpakasal kay Amanda. Kailangan kong malaman ang lahat. Gusto kong itanong sa kanya kung bakit siya pumayag. Gusto kong malaman ang side niya bago siya husgahan. Kinabukasan ay nasa bahay pa rin si Kuya John at Felix, but this time ay nag-grocery sila ng mga pagkain, para kina Lola at Lolo, bagay na ikinatuwa ng dalawang matanda. Silver Larsen, siya ba ang ama ng anak mo Rina? Tanong ni Kuya Felix, na siyang abogado daw ng papa ko. First of all, sino ba ang papa ko? Opo Kuya Felix, at bakit nila ako hinanap? Anong meron kung anak ako ni Albert Magallanes? He's getting married. Is he cheating on you? We can sue him? Agad kong nailuwa ang kape na hihigupan ko sana, sa sinabi ni Kuya Felix. Teka sir, preno muna. Bakit mo siya kakasuhan? Isa pa, let's not judge him. Kailangan kong malaman ang side niya.
Or maybe because he thinks na patay na kayo ng anak mo, sabi niya na ikinalaki ng mga mata ko. What? Yes hiha. Sa news, kasabay ng pagkamatay ni Roel, ay ang pagkamatay niyo ni Hivo. Your friends are grieving except that man, galit na sabi ni Kuya Felix. Nagulat ako kung bakit alam niya ang lahat. Pinaimbestigahan ba nila ako, bago ako pinuntahan dito? Calm down. I know that looks. We just need the basic information about you, kaya ka namin pinaimbestigahan, dagdag ni Kuya Felix kahit wala akong sinasabi. Anyway, are you fine now? Yes. Mabuti na ang pakiramdam ko, though nakokonsensya pa rin ako kay Kuya Roel, totoong sabi ko. Iha, huwag mong sisihin ang sarili mo. Everything happened for a reason. Kahit kami ay nalulungkot man, because he's our dear friend. Our family. But we need to step forward and don't let the chain stop us. Malalim na pagbigay ng payo nito. Thank you Kuya Felix. No problem Iha. Anyway, parating na ang anak ko dito. Dadala niya yung mga documents na dapat kong ipakita sa iyo mamaya, sabi nito. Okay, hello world. Andyan ba si Feliciano Natividad aka Felix? Pakisabi na dumating na yung gwapong anak niya, sabi nung boses na nasa labas. Dumating na ang ogag sabi pa ni Kuya Felix. Tumayo ako at sumama sa kanya para silipin, kung sino yung anak niya. Nang magtama ang tingin namin dalawa, ay nagulat kami pareho sa isa't isa. Ikaw, bakit nandito ka? Gulat na tanong niya. Magkakilala kayo? Naguguluhang tanong ni Kuya Felix sa amin dalawa. Opo kasi Tino. Nagpumiglas ako nang ilagay niya bigla ang kamay niya sa bibig ko para patahimikin. Ex-boyfriend niya ako dad. Natatawang sabi niya sa daddy niya, habang nakatikip pa rin ang malaki niyang kamay sa bunganga ko. Ano ba? Naiinis na sabi ko sa kanya. Nang tumingin ako kay Kuya Felix, ay puno ng pagtataka ang mukha nito na nakatingin sakin. Totoo ba yun Rina? Tanong nito. Oo ka na lang please. Bulong nito. Dahil sa ginawa niya sakin sa hospital, ay oo na lang din ako kay Kuya Felix, na mukha namang hindi kumbinsido. O siya, sige pumasok na muna kayo, at tutulungan ko pa si John at Lolo Carlo manguha ng panggatong, sabi nito. Nang makaalis si Kuya Felix, ay inis na binalingan ko ng tingin yung makong. Parang na-disaligned yata yung pangako sa ginawa niya. Masakit reklamo ko. Ibubuking mo pa ako kay dad, na hindi ako sumipot sa engagement party nung cheater mong lover Inirapan ko lang siya at naunang pumasok. Abataray, parang hindi tinulungan, bulong nito narinig ko naman. Ang ingay mo, galit na maktol ko. Sanggit talaga, ganyan ba pagbuntis? Ewan, ask yourself. Hala, grabe ta. Anyway, let me introduce myself beautiful lady, I'm Finn. Diosdado, nasa na yung isang documents na pinadala ko sa'yo? Parang natigil sandali ang pag-ikot ng mundo, nang sumigaw si Kuya Felix ng Diosdado. Hindi ko mapigil ang hindi matawa sa pangalan niya, na ikinasimangot niya. Pangalan mo yun? Natatawang tanong ko. Saya mo puno ng sarkasmo na sabi niya sakin. Halatang asar na tinawag siya ni Kuya Felix na Diosdado. Diyan ka na nga, iniwan ako, at padabog na nilapitan ang ama. Hoy sandali Diosdado, natatawang tawag ko sa kanya. Nasa maliit na salas kami ni na Lola. Kaharap ko si Kuya John at Kuya Felix, habang nasa tabi ko naman nakatayo si Vios. First of all Iha, we did an investigation regarding sa nangyari sa inyo nung nakaraang buwan. Until now, we're still locating kung sino ang nasa likuran ng ito. Will you tell us kung sino-sino ang mga call-itan mo noon? Seryosong tanong ni Kuya John. Natahimik ako hindi nagsalita. Iniisip ko kung bakit nila ako tinutulungan, at sa anong dahilan. Hindi porket anak ako nung kaibigan nila, na totoong ama ko ay ganito na sila kung pamrotekta sakin. Meron po, si Amanda, mama at ang ina ni Silver. Amanda hated me dahil kay Silver. Siya ang may malaking motibo para gawin sakin yun. Second, ina ni Silver dahil ayaw niya sakin para sa anak niya. At bakit daw? Interrupt of Vios. Curious malaman kung bakit ayaw sakin ng ina ni Silver. Dahil mahirap ako. Para namang bago ta sa inyo, mayayaman Oh, because you're poor.
Isampal mo sa kanya lahat ng pera mo, birong sabi niya na tinawanan ko lang. Para namang may pera ako. Ewan ko sa'yo. Puro ka biro, sabi ko. I'm not joking, tinignan ko siya at seryoso itong nakatingin sakin. Hindi ko nalang pinansin, at tinuloy ang kwento ko kina Kuya Felix. Panghuli si Mama, dahil lately nalaman ko na anak niya pala si Amanda. Hindi ko alam paano nangyari yun, pero nung nakipagkita sa sakin, dumating din si Amanda, at sinabing tunay na anak siya ni Mama, salaysay ko. Si Kuya John naman ay tahimik na nakikinig. Hindi ko mabasa kung ano ang iniisip niya. Actually silang dalawa ni Kuya Felix na kagaya niya, ay tahimik din habang nakikinig sakin. May relasyon ba kayo ni Silver aside sa ama siya ng anak mo iha? Tanong ni Kuya John. Tumahimik ako sa tanong. Hindi ko alam ang sagot, dahil basically hindi ako tinanong ni Silver, kung pwede bang maging nobya niya. Walang ligawan na nangyari sa amin. Sa pagiging magulang kay Hivo lang ang klaro sa amin, aside dun, hindi ko na alam. I think wala. But on my end, yes. Kahit na walang ligawan nangyari sa amin o label, I think ang bagay na namamagitan sa amin, ay sapat na para matawag na magkarelasyon. We're in relationship more than being a parent to Hivo, sagot ko. He likes me and ganoon din ako, totoong sagot ko sa kanila. Like but hindi love, pinandilatan ko ng mata si Vios, na halatang inaasar ako. Ikaw ba Vios Dado naka-move on na kay Rina? Natawa ako nang marinig ulit ang pangalan niya. Dad anong move on? Isa pa, wag mo na nga akong tawaging Vios Dado. Inis na turan nito sa ama. Di ba mag-ex-girlfriend boyfriend kayo? Tinaasan ko ng kilay si Vios, at inirapan niya ako. Of course, madaling maka-move on sa pangit, matalas talaga ang tabas ng dila ng makong nato. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo Vios, sabi ni Kuya Felix. Anyway Rina, anong gagawin mo ngayon? Napatingin ako kay Kuya John, na nakatingin ng seryoso sakin. Ang seseryoso nila, what do you mean po? Tanong ko sa kanya. Silver, he's getting married to Amanda. Nabigla ako nung una, but I trust him. Siguro may reason siya. Yun ang gusto kong malaman, sabi ko sa kanya. Yes. Galit ako kay Silver, pero hindi dahil sa nag-cheat siya gaya ng sabi nila. I don't know why I feel this. Galit lang ako na mukhang wala siyang pake kay Kuya Roel. Galit ako. Dahil pakiramdam ko inuna niya pa ang reason na yun, kung bakit magpapakasal kay Amanda, kesa sa amin ng anak niya na nawawala. But about in relationship, pakiramdam ko hindi siya nag-cheat. I could feel it. I felt his love and care sa amin ni Hivo noon, kaya impossible na fake yun. It's sincere that I almost cried. Alam kong may reason siya. Kung ano man yun, gusto kong malaman. You trust him. Kahit na ikakasal na sila 3 months from now. Ikakasal. That fast. Yes. I trust him, sabi ko nang kinakabahan. Yes that's right. I trust him cause in the end, ako pa rin ang uuwian niya. Kami ng mga anak niya. Hindi ko alam kung dapat ba akong bibilib sa'yo, o sadyang syunga ka lang talaga sabi ni Vios. Para ka talagang si Sir Albert. Wala sa sariling sabi ni Kuya Felix. Oo nga pala, pwede ko bang malaman kung sino si Albert? Kung anong klaseng tao ang ama ko? Puno ng pag-aasam na sabi ko. Natuwa rin kasi ako, nang ma-realize ko na mga kaibigan sila ng papa ko. Mga mababait, kaya mabuting tao si Papa, bagay na ipinagpasalamat ko. Si Sir Albert ang taong tumulong sa amin, panimula ni Kuya John. Dati akong ex-convict, dahil sa criminal records ko, ay hirap akong makahanap ng trabaho. Medyo nagulat ako sa part na yun, sa sinabi ni Kuya John. Hindi ko lubos akalain na may ganoon siyang nakaraan, dahil kung titignan mo siya ngayon, sobrang galante niya. Nakilala ko si Sir Albert na nagsisimula pa lang magtayo ng negosyo. Ang negosyo na kilala na sa buong mundo ngayon. Noong una ay nag-apply ako bilang construction worker ng kumpanya ni Sir Albert. Doon ko siya unang nakita at napahanga, dahil kapag may free time siya ay nagbibilad siya sa araw, gaya namin para mag-construct ng building niya, bahagya pang natawa si Kuya John, habang inaalala ang kahapon niya. Napangiti ako sa mga nalaman, tungkol sa ama ko.
Hindi ko akalain na ganito ito kabait na tao. Dahil doon ay nakilala ko siya at naging kaibigan. Nung matapos ang building niya, inaya niya ko magtrabaho sa kumpanya niya. At doon nagsimula ang kaginhawaan na natatamasa ko ngayon. Ako naman ay abogado niya. Pero hindi ako magiging abogado, kung hindi ko tinulungang mabuhay, panimula ni Kuya Felix. Okay, I'm out. I hate to hear this again, old man, sabi ni Vios at umalis. Napailing na lang si Kuya John, at Kuya Felix sa kanya. Like I said, tinulungan rin ako ni Sir Albert Iha. Mas una ko siyang nakilala kay John, dahil bata pa lang ay magkakilala na kami ni Sir Albert. I grew up na kung saan napapabayaan ng magulang. I am abused by my stepfather nung bata ako. To make the story short, I attempted to commit sa tulay, and then your father came. Nakita niya ko at pinigilan tumalon sa tulay na yun. Siguro kung hindi siya dumating, wala na ako ngayon. It's a surprise for me. Hindi ko alam na sa likod ng mga mamahaling bagay na meron sila. Maayos na buhay at malusog na pangangatawan, ay naranasan ang mga ganoong bagay. Indeed, don't judge the book by its cover. We became friends. Pag naglalayas ako sa amin ay dinadala niya ako sa bahay niya, until naging boy ako sa kanila. Pinatira nila ako at pinag-aral, kahit na hindi sila gaanong kayaman noon. God is good dahil nakapagtapos ako ng law, at nagtrabaho ako sa inuumpisahang pinapatayo na business ni Albert. Ano kayang feeling na lumaki kasama si Papa? Base sa mga kwento nila, ay sobrang bait nito. Nakakalungkot lang isipin, na hindi ko nakasama si Papa ngayon. Hindi ko man lang siya nakita o nakasama. Pwede po bang magtanong? Ano yun, Hiha? Anong business po ni Papa ang tinutukoy nyo? Ang RM Corporation. RM Corporation. Familiar. I think I heard that somewhere. Wait, ayos din naman kami. Yung kapatid mo na si Sydney ay nakapag-asawa na ng mayaman at nasa California na sila ngayon. While Alberto, siya na ang namamahala sa RM Corporation. Right, yung business na sinasabi ni Mama na pinamamahalaan ni Papa Alberto. Kung ganoon, sobrang nanlalaki ang mga mata ko, na binalingan ng tingin si Kuya Felix at Kuya John. Yes, Hiha. You're his heir. Ikaw ang tagapagmana ni Albert Magallanes, ang nagtayo ng RM Corporation. Ang totoong nagmamay-ari sa kumpanya na pinaghirapan ng papa mo.